Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na Emmanuel, God with us. So, the light has dawned. So, ibig sabihin nun is yung dawn is yung unang sinag ng araw na kapag sumisikat yung araw is yung unang liwanag na nakikita natin. Yun yung tinatawag na dawn. So, ayun, si Jesus yun sa mga buhay natin, sabihin natin gano'n, no? So, 1 John chapter 1-6 ang sabi rito, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Sa Tagalog, kung sinasabi natin tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo, at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. So, hindi sapat pala na sinasabi mo lang na ako ay follower ni Kristo, na ako ay naniniwala kay Kristo. So, hindi sapat na hanggang bibig lang, na dapat naipapamuhay mo yung naipapamuhay mo yung gawa or yung mga gawain ng isang naniniwala kay Kristo, no? So, ayun, punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, Jesus is the light of dawn. So, gaya ng sabi ko kanina, sa mga buhay natin, si Jesus ang liwanag. Isipin natin na namumuhay tayo sa kadiliman dahil tayo ay namumuhay nga sa kasalanan, sa mga maling gawain, sa mga makamundong gawain. And ang maganda doon, si Jesus. Si Jesus yung liwanag natin sa kadiliman na iyon. Na sinasabi, tulad nga, sabi ko kanina, yung dawn is yung unang sikat ng araw, yung unang liwanag na nakikita natin sa araw. So, si Jesus, ganun siya sa mga buhay natin. Marahil na tayo ay nasa kadiliman dahil patuloy pa rin tayong gumagawa ng masama or masama pa rin tayo. Pero if we accept Jesus or talagang tinanggap natin si Yesu Cristo, siya yung magsisilbing liwanag sa buhay natin. Siya yung mag-aalis sa atin sa kadiliman ng mga kasalanan. So, sa ikalawang teaching, ang sabi rito, Jesus reveals truth against lies. So, hindi lamang si Jesus ang liwanag. Hindi lang siya liwanag sa atin, kundi siya rin ang nagpapakita or nagre-reveal sa atin ng mga kasinungalingan at siya ang nagre-reveal sa atin ng katotohanan kaysa sa mga kasinungalingan. No? So, marami sa mundo natin na namumuhay sa mga mali, namumuhay sa kasalanan, e naandyan si Yesu Cristo para ipaalam sa atin or para iparealize sa atin na kung ano nga ba talaga yung tama, kung ano nga ba talaga yung totoo, kung ano nga ba talaga yung dapat mong gawin, at kung ano nga ba talaga yung dapat na ginagawa mo. So, Jesus revealed truths against lies. So, nadidistinguish natin yung mga mali sa tama kasi dahil nandyan si Yesu Cristo. Nagiging si Yesu Cristo yung sample natin, na kaya nasasabi natin na malito kasi yun, hindi siya naaayon kay Jesus. So, sa ikatlong teaching, ang sabi rito, Jesus has victory over the darkness. So, lagi natin tatandaan na kung ano mang kadiliman na kinaharap mo ngayon, kung gaano ka mang kasama, or kung namumuhay ka sa kasalanan, ganyan, or sabihin na natin na marami kang problema, na nahihirapan ka na magbago. Pero palagi natin tatandaan na Jesus has victory over the darkness. Hayaan mo lang gumalaw ang Panginoon, at hayaan mo lang tanggapin mo ang Panginoon. And ayun nga, matatalo mo ang mga kasamaan at matatalo mo yung mga masasama mong ugali, mababago mo yan, or matatanggal mo yung mga bad habits mo, ganun. So, Jesus has victory over the darkness. So, kailangan nating ma-realize yun, na kung gusto mo talagang mabago or isuko lahat ng mga mali mong ginagawa, magtiwala kay Yesu Cristo dahil siya nga yung victory sa kadiliman. So, sa unang application punta tayo, paano ba natin ito maya-apply sa ating mga buhay? Unang-una rito, be a follower who walks in the light. So, kailangan natin maging exposed sa light, sa liwanag. Kasi nga naman, ang isang tao, kapag siya ay nasa kadiliman, kapag siya ay namumuhay sa paligid niya yung puro kasamaan, gano'n, makakagawa siya ng kasamaan.
So, ibig sabihin dito, be a follower who walks in the light. So, maging Kristiyano ka or maging follower ka ni Kristo, na ilagay mo yung sarili mo sa tama. Ilagay mo yung sarili mo sa mga tao na mabubuti, na tama. Kasi ngayon nga, kapag ang isang tao ay nasa liwanag, malabo na makagawa siya ng mali. Malabo na mawala siya. So, be a follower who walks in the light. Pilitin natin na yun, for example, magsimba tayo, na imbes na pumunta tayo sa mga bar, magsimba na lang, ganun. So, imbes na pumunta tayo sa mga walang kwentang lugar, pumunta tayo dun sa mga taong may mga mababait, ganun. So, kumbaga, ilagay mo sa liwanag, ilagay mo sa light yung sarili mo. So, regarding ng ikalawang application na sabi, do not live a lie of being a Christian while living in the darkness. So, maraming mga tao na sinasabi nila or parang sinasabi nila na Kristiyano ako, naniniwala ako kay Kristo, ganan. Pero namumuhay naman sila sa pagkakamali. So, gaya nung sabi dito sa verse na kung sinasabi natin tayo may pakiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. So, hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ako, naniniwala ako kay Kristo, tapos yung mga ginagawa mo puro kasamaan, yung mga ginagawa mo puro mali, yung ginagawa mo salungat sa turo ni Jesus. So, mali yun. So, yung sarili mo lang yung niloloko. Kaya sabi na, do not live in a lie of being a Christian. So, huwag tayo magsinungaling sa pagiging Kristiyano natin. Ibig sabihin nun, Kristiyano tayo, naniniwala kay Yesu Kristo, so dapat pamuhay natin ang tama yung mga buhay natin. Lumayo tayo sa kasalanan, pilitin natin na hindi na umalis sa mga maling ginagawa natin. So, sa ikatlong application, sabi to bring others to the light. So, tandaan natin na ang ilaw itinataas yan. Ang ilaw hindi yan tinatago. So, kung ikaw alam mo na may ilaw, na alam mo na nasa iyo ang ilaw, nadala ni Yesu Kristo, i-share mo sa iba. Maging instrumento ka para yung mga taong nawawala o yung mga taong nakakagawa ng kasalanan ay maging mabuti. Or maging gamitin mong instrumento or gamitin mong rason yung sarili mo para makapaghikayat na magbago yung iba. Para makapanghikayat ng mga tao papunta kay Kristo. So, bring others to the light. So, yun lamang ang napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.